Hello guys! Ayan nga pala guys yung aking ginagawa. Panoorin nyo na lang po ang aking ginagawa kasi sa kasalukuyan po ako muna ngayon ay nagsasangag ng kanin. Ayan, tignan nyo guys yung aking ginagawa. Ayan, mga kababayan, ito po yung aking ginagawa dito po yan sa aming dirty kitchen. Diba dahil dito ako gumawa ng kalan. Ayan. Kasi nga po ay medyo mahal na po yung uling kaya nagkahoy na muna ako. Wala naman kaming gasol. Kaya tignan nyo. Maging madiskarte lang po ang nanay pag tayo po ay nag-iisip na makatipid. Ayan. Di naman po tayo mayaman kaya ganito na lang po yung gawin natin. Okay na po yan. Basta meron lang panggatong o merong lulutuin, pwede na. Ayan, ang inyong lingkod po ay nagdiskarte. Kaya yun po yung aking ginawa. Pag tayo po talaga ay sayang din po kasi 10 yung uling tapos hindi naman kasya doon sa kalan. Kunti lang, hindi pa makaluto ng ulam o ano pa dyan. Diba? Ang kahoy ay makadampot ka lang ng kunti ay pwede na. Tignan nyo yung ginagawa ko. Ayan, tiis-tiis nga lang kung bakit minsan ay maitim yung ating mga kaldero. Kuskusin na lang po sa mga masisipag. Pero yung hindi po mas marunong maglinis, nahihirap, ayan, meron naman silang mga pambili. Ayan, panoorin na lang po natin. Medyo mahaba-haba po yung aking ikikwento sa inyo. Ayan po yung aming kalagayan. Pinapakita ko sa lahat na ay tayo ay magtiis. Ayan. Tiis talaga yung mga nanay at madiskarte para po sa pamilya. Panoorin nyo na lang po, tignan nyo. Yan, dami-dami kong iniisip kung paano ako makatulong na wala naman akong hanap buhay dito sa bahay. Ayan, diskarte para yung aking 10 piso ay ilalaan ko na lang sa aking anak na nag-aaral kasi namamasahe pa rin po yan. Ngayon guys, nandito na naman ako sa aking pagtutupi. Ang dami ko kasing tupiin. Dalahin ko kayo dito, parang nagtutur lang ako sa aking bahay. Ayan po yung aming bahay. At ito naman guys, tinutusan ko na yung aking anak na magtupi. At ito naman, inom muna ako tubig dahil nauho ako. Pero yung nanay talaga walang tigil sa kakadadampot. Kung ano ang damputin natin, halalinis na lang. Kasi guys, di ka talaga mapakali. Hindi naman ako nangangayayat maski ikot ako ng ikot, di ba? Kasi nga naman, kumakain din. Kaya hindi naman po nagpapayat ang inyong nanay. Ayan, medyo po masuliaw dito sa labas. Tuloy, hindi ko makita. Ayan na po, pasensyahan nyo na po yung aking pag-video. Nako, ito na po ang aking pag-voice over ay maingay. Ngayon naman po, matapos akong nagsangag at nag-in-in, ayan ako'y magsasaing para po sa hindi po makakain ng sinangag kasi nga po ay pananghalian naman, ayun ay pang-almusal. Diba? Para diretsuhan na po kasi mahirap po kasi sa gatong yung mga bata ang magkilos, hindi po sila marurunong kaya minsan tinuturuan ko para matuto sila ay kung maubusan ng uling. Diba? Kayang-kaya. Kasi nga pag sila dito usok na ng usok, ewan ko hindi sila marunong maggatong, basta gatong na ng gatong, hindi marunong na iangat-angat para hindi siya mag-usok. Ako hindi naman masyadong nag-uusok. Kasi nga naman, ito lang yung kaibahan ng nagkakahoy, talagang iiyak ka. Maski hindi ka nagdadrama dyan, iiyak ka dahil sa usok. Ayan. Medyo masakit na nga yung mata ng inyong nanay dyan sa usok, pero tiis-tiis lang. Tignan nyo guys, pero nagbibideo pa rin ako. Ayan, good vibes lang at ayoko nang ma-stress. Stress ko pa yung aking kalagayan, so wala na, mas isipin ko na lang yung pasalamat tayo dahil ganito. Ayan po, meron ko ipapakita sa inyo na mga bunga ng kamatis kasi kamahal ng kamatis. Pwede po tayong magganyan, diba? Maski wala po tayong space, lagay lang po natin sa ganyan, yan po ay mamumunga na. Yan, malapit na ako makakakain yan. Tignan nyo. Diskarte lang din ng ating gagawin dito po sa ating mga bakuran para po ay makatanim. Kasi ang hirap po tayong lupain. Yan, maski ano po ang ating itanim, pwede yung tangla, dalagbati, pwede pong ihalo sa gulay. Emergency na hindi na tayo bibili sa palengke dahil napakamahal guys. Kaya tingnan nyo guys yung diskarte na ginagawa ng isang nanay o isang magulang. Tayo ay magtanim-tanim sa paligid.
Ayan po, panoorin nyo na lang po hanggang dulo yung aking video kasi bino-voice over ko ay marami namang maingay. Ito naman pala aking papakita na ito yung isda na sa kapatid ko. Ayan, namimili sila ng isda. Wala pong hulihan ngayon kung hindi po mga tulingan na lang. Wala pong ibang isda kundi tulingan. Ayan, ang sarap sana niyan sa bawin, di ba? At pag piniprito mo ay matataba talaga dahil nga puro laman. Kaya lang, iwas-iwas sa may mga rayuma. Pag may rayuma, ayan, pwede yan makisumpong. Pero, sa mga sanay na pong kumain yan, wala namang problema. Nasa atin po kung tayo ay kakain o hindi. Ayan, sa amin po yan, tinatanglaran lang yan, sinasabawan. O, ayos na, tulo-tulo na yung pawis, guys. At nilalagyan mo na ng binata na yan ng ice para daw ay hindi po masira agad. Kailangan nating alalayan bago dalahin sa palengke o ilako kasi yan po ay madali po kasing manghina ang katawan ng tulingan. Kaya pagdating po sa laot ay alalayan po yan ng ice. Ayan, tingnan nyo guys. Panoorin nyo kasi ang dami pa rin yan. Habaw po ng ice cheese na yan. Malaki po yung ice cheese na yan. Yan po yung mga huli nila kasi medyo sumama yung panahon. Yan po yung paboritong kuhain ng mga mangingisda kasi yan po ang nagkumakain sa mga kawil nila. At ito naman ang ginawa ko. Ako'y naglalakad. Punta ako doon sa aking mother. Ayan. Ito naman mga nasasalubong ko ay nakikipagkwentuhan. Saan daw ako punta? O diba dito lang din naman sa amin. Pero ikaw minsan ay medyo matagal nang hindi nakikita nila sa magtatanong. Di naman ako dyan nakapagbihis. Ayan, nakapambahay lang naman ako. Ayan, panoorin nyo lang po yung paligid namin. Medyo nakaharap lang po sa akin yung camera kasi sa kamay ko lang naman yan nakalapag yung video. Kaya para na lang mukha ko na naman ang nakikita. O, diba? Kitang-kita talaga. At ito naman guys, ang diskarte ng nanay. O, diba? Sibak-sibak tayo. Hindi muna natin iasa sa ating mga asawa. Kung kaya lang din naman natin, go, gawin natin. Kaya rin nila yan, kaya rin natin. O, diba? Kaya lang, parang ang cute kasi ng aking kotselyo. O, ayan. Tingnan nyo, pati ba naman yan, naghihirap din kami. Wala kaming itak na pantadtad dyan sa malaking kahoy. Kaya, panoorin nyo na lang po ang aking ginagawa. Ayan po, makakasurvive na yan. Ang dalawang lutuan yung kahoy na yun. O, diba? Nakaminos na. Discarding nanay o discarding pamilya kasi nga po ay sobrang mahal na po ngayon ng mga bilihin dito po sa amin. Ako maganda po ko sa bundok tayo tumira at kaliwat kanan po talaga dun yung mga kahoy. Dito po kasi medyo hahanapin mo na rin dahil nandito tayo sa sityo para tungon. Ayan, sasadyain pa po natin humanap ng mga kahoy talaga, kaya mahalaga ang kahoy na mga panggatong. Ipunin lang po para po makasurvive na sa pagsasaing natin. Pero kailangan tayo ang kikilos. Kasi mga bata dito hindi na masyado sila nakaharap sa gatungan eh. Tayo talaga kailangan pa nating turuan sila. Ayan po mga kababayan, panoorin nyo na lang po yung aking video. Ayan po, may magandang bahay dyan sa harapan. At yung bahay namin sa harapan yun po, yun. Kaso lang di ko pala na iabot pag video. Ayan, iikot ako dun sa kabila kasi may hinatid akong gatong sa kabila. Ayan na po kababayan, ang inyong lingkod ay lumalapit dahil walang nag-video. Hala, balik naman dito, hawak naman. Thank you for watching po, bye bye.